Nakita natin ang isang tipikal na Hapon na salaryman na nagtatrabaho buong araw at walang buhay panlipunan na mapagsasabihan. Ipinagpatuloy niya ang kanyang monotonous at nakakapagod na routine hanggang isang araw, siya ay nagkaroon ng heart attack dahil sa kung gaano hindi nakakasaya ang kanyang buhay. Pagkatapos ay nagising siya at nakita ang kanyang sarili sa isang lumang hitsurang ospital na may babae na nakatayo sa ibabaw niya. Binanggit ng babae na mayroon siyang napakabait na mukha para sa isang taong may kaugnayan sa kanyang ama, ngunit hindi pa rin niya maari kung ano ang nangyayari. Pumasok ang isang katulong sa kwarto at nag-alok ng tsaa sa babae, na doon lamang niya napansin ang kanyang refleksyon sa tray na hawak nito at siya ay muling isinilang bilang isang sanggol na pinangalan ng Arslan, at sa paglipas ng 3 taon, nagsimula na siyang samantalahin ang kanyang bagong buhay dito. Naging bihasa siya sa pagbabasa at pagsusulat sa wika dito at naging medyo may kaalaman na rin tungkol sa mundong ito. Siya ay ipinanganak sa imperyong Summerforth na namumuno sa kontinente ng Summerforth at dahil hindi pa niya nakikita ang mapa na tulad nito noon, napagpasyahan niyang kung saan man siya ngayon ay tiyak na hindi ito ang Earth. Mapalad siyang ipinanganak sa isang pamilyang noble na tinatawag na Lawan. At kasama sa mga benepisyo nito ang pagkakaroon ng isang malaking bahay na may kasambahay na mag-aalaga sa kanya at isang personal na chef. Mayroon din siyang isang natatanging bagay na nakuha nang siya ay muling isinilang, natuklasan niya na mayroon siyang kakayahang wala pang ibang tao ang nagkaroon at pumunta si Ars sa training room ng mga gwardya at nagtanong kung maaari siyang manood habang sila ay nag-e-ensayo. Gusto nila si Ars kaya wala silang nakitang dahilan para hindi siya payagan manood. Kahit na medyo kakaiba para sa isang 3 taong gulang na bata ang magkaroon ng interes sa panunood ng kanilang labanan at habang naglalakad siya, napansin niya ang isang gwardya na nahihirapan sa paggamit ng sibat kaya't nakita niya ito bilang perpektong pagkakataon upang gamitin ang kanyang espesyal na kakayahan na appraisal. Sa kakayahang ito, nakikita niya ang lahat ng stats ng gwardyang nagngangalang Miles at bagaman rank D lamang ang kanyang stats sa kabalyero, mayroon siyang archery stat na rank B kaya't naisip ni Ars na mas bagay si Miles bilang isang archer. Pagkatapos matalo ni Miles sa kanyang laban, lumapit sa kanya si Ars at nagtanong kung naisip niya na gamitin ang pana para sa kanyang mga laban at iniisip ni Miles na ang mga pana ay para sa mga duwag na gustong manatiling ligtas habang sila ay umaatake, kaya hindi siya interesado na gumagamit ng ganoong sandata. Ngunit iginiit ni Ars na sa tingin niya ay magiging mahusay na archer si Miles kung susubukan niya ito, hindi niya karaniwang papayag sa isang bagay na tulad nito ngunit dahil si Ars ang nagmungkahi, bumigay siya at nagpas siyang subukan ito kahit isang beses lamang. Hindi pa siya nakakagamit ng pana kaya hindi siya masyadong tiwala sa kanyang tsansa na tamaan ang target, ngunit tiniyak sa kanya ni Ars na magiging maayos lang siya at tumayo siya sa lugar at hinugot ang kanyang pana para iputok ang unang shot na naging bullseye. Halos hindi makapaniwala si Miles sa kanyang nagawa at para matiyak na hindi ito tsamba, nagpaputok siya ng ilang shot pa sa target at bawat isa ay tumama sa gitna, may isa pa nga na nagawang hatiin ang isa pang arrow. Pagkakita sa kung ano ang kayang gawin ni Miles sa pana, sinabi ng ibang mga gwardya na dapat siyang lumipat sa pagiging archer na tulad ng sabi ni Ars dahil hindi naman siya magaling sa paggamit ng sibat. Ngunit may mga katanungan pa rin sila kung paano nalaman ni Ars na magaling si Miles sa paggamit ng pana. Hindi masyadong makapagpaliwanag si Ars sa kanyang kakayahan kaya tinawag na lang niya itong instinct, sa halip na sabihin na nakikita niya ang stats ng mga tao at tiwala siya sa kawastuhan ng kanyang kakayahan matapos itong masubukan, ngunit sa hindi malamang dahilan ay hindi niya ito magamit sa kanyang sarili. Sa hapunan, nagtanong ang ama ni Ars kung totoo bang nadiskubre niya ang talento ni Miles sa archery at ang kanyang ama ay si Ravenlen at may resting grumpy face, kaya't mukha siyang palaging nagagalit kahit na hindi at iniisip ni Ars na kahanga-hanga ang kanyang ama dahil sa nakaangat siya mula sa pagiging magsasaka patungo sa pagiging noble dahil lang sa kanyang martial powers. Napakalakas niya na kayang niyang talunin ang 10 lalaki mag-isa kung kinakailangan at sinabi niya kay Ars na hasain ang instinct niya sa pagtukoy ng talento ng ibang tao dahil balang araw, siya ang magiging Panginoon ng lupain na ito at ang kakayahang makilala ang mga talento ng mga taong nakapaligid sa kanya ay magiging napakahalaga. Ibinigay niya ang kanyang plato ng pagkain kay Ars bilang mabait na kilos, na sinasabi niyang gusto niyang mabilis na lumaki si Ars. Simula noon ay gumugol ng maraming oras si Ars sa pagbabasa tungkol sa imperyo, at doon niya napagtanto na magigipit siya kung hindi siya gagawa ng pagbabago sa lalong madaling panahon.
Korap ang mga pinuno ng Summerforth at dahil dito ay nag-aalsa ang mga magsasaka sa buong kaharian at kung magpapatuloy ito, maaaring bumagsak ang imperyo na magreresulta sa malawakan na mga digmaan at bilang hinaharap na Panginoon ng lugar na ito, kinakailangan niyang pangunahan ang kanyang mga tauhan sa labanan subalit wala siyang kumpiyansa na magiging matagumpay siya sa isang digmaan. Nagpa siyang maghanda para sa ganitong kalamidad sa pamamagitan ng pagtitipon ng mga talentado na tao na makakatulong sa kanya sa oras na dumating ang araw na iyon, lumabas siya sa mga kalsada ng syudad at nagsimulang gumamit ng appraisal para iskan ang mga tao para sa sino mang may uri ng talento. Gayunpaman kahit na matagal na siyang naghahanap at napagod ang kanyang mga mata sa proseso, hindi pa rin siya nakakakita ng sinumang kapakipakinabang at biglang nakita ni Ars ang isang bata na pinalayas mula sa isang tindahan at tinanggihan na serbisyuhan ng isang matandang babae. Nakita ito ng lahat ngunit lahat din sila ay may diskriminasyon kaya ayaw nilang abalahin ang kanilang sarili sa pagtulong sa isang Malsen. Ang mga Malsen ay mga taong dumating sa Summerforth mula sa kabilang dagat at kadalasang dinala bilang mga alipin, kaya mababa ang tingin sa kanila ng mga tao. Hindi lang basta manunood si Ars habang itinatakwil siya ng mga tao, kaya't lumapit siya at nag-alok ng isang tinapay na dala niya at nag-atubili man sa una ay tinanggap naman ng bata ang tinapay at pagkatapos ay ginamit ni Ars ang kanyang appraisal sa kanya, na humantong sa kanyang pagkatuklas na ang bata na pinangalan ng Rit, ay may kahangahangang mga stat. Ang kanyang mga stat ay kasing husay ng ilan sa mga dakilang tao sa mundo, kaya kung bibigyan siya ng pagkakataong lumago ay magiging isang malakas na puwersa siya at pagkatapos kumain ng tinapay, nagpasalamat si Rit kay Ars sa kanyang kabaitan at umalis. Subalit ayaw ni Ars na hayaang makawala sa kanya ang isang talentado na tao, kaya sinundan niya ito hanggang sa pareho silang nagtapos sa isang madilim na eskinita at hinarang siya ni Rit at sinabing masamang ideya ang sumunod sa mga estranghero sa madilim na eskinita, ngunit pinutol siya ni Ars at hiniling na gawin si Rit na isang retainer. Akala ni Rit ay nagbibiro si Ars ngunit seryoso ito kaya't ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang anak ng Panginoon at hiniling muli kay Rit na sumama sa kanya dahil nakikita niyang may talento siya, hindi naniniwala si Rit na siya ay kasing talento gaya ng sinasabi ni Ars, at alam niya na magdudulot ito ng problema sa imahe ng pamilya kung tatanggapin nila ang isang Malsen tulad niya. Ngunit sinabi ni Ars na gagawan niya ito ng paraan kaso tinanggihan ni Rit ang alok at nagsimulang lumakad palayo at habang umaalis siya, hinabol siya ni Ars dahil baka hindi na siya makakita ng isa pang tao na kasing galing ni Rit at upang makumbinsi siya, ay binago ni Ars ang tactics at tinangkang suhulan siya sa pamamagitan ng lahat ng masarap na pagkaing maaaring ihain ng personal na chef ng kanyang pamilya. Dinala ni Ars si Rit pabalik sa kanilang bahay, at nagulat si Rit nang makita na hindi biro ang sinabi ni Ars na siya ay anak ng Panginoon ng lupain at pumasok sila at inihain ang masarap na pagkain kay Ars, ngunit maging ang mga lingkod doon ay may diskriminasyon din kaya't binigyan lamang nila si Rit ng mangkok ng beans at sinabihan siya na hindi siya maaaring umasang kumain ng maayos na pagkain dahil siya ay isang Malsen. Nais nilang kumain siya ng araw-araw na beans para umalis sa mansyon, ngunit tumanggi si Ars na hayaang basta na lang ebuli ang kanyang prospect at ipinahayag niya na dapat tretuhin si Rit katulad ng pagtrato sa ibang panauhin, kaya humingi sila ng tawad at nagbigay ng masarap na pagkain para kay Rit. Habang tinatamasa ni Rit ang kanyang pagkain at tinanong siya ni Ars kung bakit siya nasa Summerforth sa unang lugar, kaya ipinaliwanag niya na dati siyang bahagi ng isang grupo ng mga mersenaryo ngunit sa kasamaang palad, silang lahat ay namatay sa isa sa kanilang misyon at mula noon siya ay naglalakbay ng walang tiyak na patutunguhan hanggang sa napadpad siya dito. Nakakaguhit ng pansin ang kwento niya, ngunit walang pakialam ang butler at nagmamadali na mapaalis ang maruming Malsen na bata. Ayon sa kanya sinabi ni Ars na hindi niya ipapaalis si Rit dahil dinala niya ito dito para maging opisyal niyang retainer. Iniisip ng butler na isang kahangalan ang panukala at walang paraan na papayagan ito ng kanyang ama, at tama siya dahil nang sabihin ni Ars sa kanyang ama ang kanyang plano, ito ay agad na tinanggihan. Sa dahilan na ang mga tulad ni Rit ay itinuturing na mababa kumpara sa mga tao ng Summerforth, kaya sa pananaw ng kanyang ama siya ay walang silbi at kahit ang kanyang ama ay may diskriminasyon, kaya kailangang maghanap si Ars ng paraan para kumbansihin ito na tanggapin si Rit bilang isang retainer. Sinabi niya sa kanyang ama na nakakaramdam siya ng malaking talento kay Rit, katulad ng ginawa niya kay Miles. Bagaman pinagkakatiwalaan ni Raven ang kakayahan ng kanyang anak na kilalanin ang mga talento ng tao,
kilala sa mga tao ng Summerforth na hindi kailanman makakamit ng mga Malsen ang anumang mabuti, kaya imposible na si Reed ay mayroong hindi kapanipaniwala na talento tulad ng sinasabi ni Ars. Nanatiling mapilit si Ars na ang pagkakaroon ni Reed sa kanilang panig ay mahalaga para sa hinaharap ng kanilang domain, kaya iminungkahi niya na bigyan ni Raven si Reed ng isang pagsubok upang patunayan ang talento na kanyang taglay. Pumayag si Raven na subukan siya at kung pumasa ay maaari siyang magsimula bilang isang sundalo, ngunit ang pagsubok na iminungkahi niya ay isang duel na kailangang manalo ni Reed kung nais niyang maaprubahan. Nag-aalala si Ars dahil kahit na talagang may talento si Reed, mas mataas pa rin ang power score ng kanyang ama kaysa sa kanya kaya't hindi siya mananalo sa isang patas na laban at sa kabutihang palad. Si Raven ay isang disenteng tao kaya't hindi siya seryosong lalaban-laban sa isang 14 na taong gulang. Magbibigay siya kay Reed ng handicap upang gawing mas patas ang laban, at sa ilalim ng mga kondisyong ito ay iniisip ni Ars na may magandang tsansa si Reed na manalo at walang pagtutol si Reed dito, kaya sinabi ni Raven na dapat silang magpatuloy sa duel agad-agad. Habang naglalakad sila palayo para lumaban si Reed laban sa ama ni Ars, huminto sandali si Reed at nagtanong kung bakit pinaghirapan ni Ars na kunin ang isang katulad niya bilang isang retainer at natutuwa ang alok sa kanya. Ngunit parang masyadong maganda ito para maging totoo lalo na't siya ay pinag-uusig kung saan man siya magpunta dahil siya ay isang Malsen. Tiniyak sa kanya ni Ars na ginagawa niya ang lahat ng pagsisikap na ito dahil mahalaga si Reed sa kanya, dahil balang araw ay magiging Panginoon siya ng lupain at kapag dumating ang araw na iyon, nais ni Ars na kasama niya si Reed kaya't nangako si Reed na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang manalo. Pagdating nila sa practice grounds, nagtaka ang lahat sa kung ano ang nangyayari at humiling si Raven ng mga practice swords at isang orasang buhangin na dalhin sa kanila, at nang handa na ang kagamitan ay ipinaliwanag niya na ang kailangan lang gawin ni Reed ay makapagtamo ng kahit isang hampas sa kanya sa loob ng itinakdang oras upang ideklarang panalo sa laban. Iniisip ni Ars na maaaring pabor ito sa kanya kung iyon ang mga kahilingan, dahil kahit na si Raven ang pinakamahusay na mandirigma sa lupain, dapat sapat ang kasanayan ni Reed upang makapagbigay kahit isang hampas sa kanya. Nagsimula ang duel at sumugod si Raven kay Reed ng buong lakas at bagamat nakaiwas si Reed, napansin niya na kahit isang practice sword lang ang ginamit at kung tumama sana ang hampas na iyon, nagwawalis sana siya ng mga piraso ng kanyang katawan sa sahig. Mas malakas si Raven kaysa sa kanya, ngunit nagawang panatilihin ni Reed ang kanyang tindig laban sa kanya sa labanan at humanga ang ibang sundalo na nakakasabay siya kay Raven dahil sa wala sa kanila ang nakagawa nito, at iyon ay noong nagpapakagaan pa si Raven. Ngunit ngayon, sinugod ni Raven si Reed ng walang pagpipigil at sa sandaling iyon ay tinamaan si Reed ng isang hampas sa balikat na nagpadala sa kanya na tumalbog mula sa sahig, bumangon siya at tumingin kay Ars, na nagbibigay sa kanya ng suporta kaya't muling bumalik ang kanyang gigil na ipagpatuloy ang laban at sumugod siya na may bagong estratehiya. Yumukod siya sa ilalim ng hampas ni Raven at nang makarating siya sa likod nito, ginamit niya ang liwanag ng araw bilang panakip upang harangan ang paningin ni Raven at makapagtamo ng isang hampas. Nagawa pa ring harangin ni Raven ang hampas kaso nang lumayo si Reed para gumawa ng distansya, inanunsyo niya na tapos na ang duel. Lumingon si Reed para siguraduhin hindi pa naubos ang oras at nakita niyang mayroon pang buhangin sa orasang buhangin, ibig sabihin ay matagumpay na nakapagbigay si Reed ng hampas kay Raven kahit na ito ay isang mahinang hampas lamang. Nagulat ang lahat sa nakamit ni Reed at binati siya ni Raven sa kanyang tagumpay, inamin niya na tama si Ars nang sabihin niyang may kamangha-mangha na talento si Reed at matapos makita ito sa kanyang sarili, sigurado siyang maaari siyang maging isang nangungunang klase na mandirigma sa hinaharap. Maging si Ars ay may maliwanag na hinaharap din kung madali niyang nakikita ang ganitong talento. Nag-aalala siya kung paano haharapin ni Ars ang gulo sa mundo ngayon at dumating ang panahon, ngunit mukhang wala siyang dapat ikabahala. Maaaring magtagumpay si Ars na maging bagong emperador ng lupain, bagamat ambisyoso ito para sa Panginoon ng isang maliit na nayon at naging popular din si Reed sa mga sundalo ngayon na nakita nila kung ano ang kanyang magagawa. Ilang sandali lang ang lumipas ay pumunta si Ars upang tingnan kung naka-adjust na si Reed sa kanyang bagong buhay dito. Nakasuot siya sa kanyang bagong uniforme dahil nagpasya rin siyang maglingkod bilang isang sundalo, dahil nais niyang tumulong hanggat maaari at ipinahayag din niya ang kanyang malaking pasasalamat kay Ars sa pagligtas sa kanya mula sa buhay sa kalsada at upang mabayaran ang utang na iyon, siya ay mananatili sa tabi ni Ars mula ngayon.
ilang buwan ang lumipas at nalaman natin na si Rit ay madalas na nananatili sa kanila imbes na lumahok sa labanan, napakalaki ng naitulong niya habang ipinapakita rin ang kanyang husay sa pakikipaglaban. Si Rit ay tumanggap ng maraming pagtuturo na lubhang nagpataas ng kanyang antas ng katalinuhan, siya ay naging isa sa pinakamatalinong tao sa buong bahay at nang makilala siya ng mga tao sa bahay at sa domain ay agad siyang tinanggap, maging ang mga kasambahay ay nagsimula ng pag-usapan siya at pinag-uusapan kung gaano siya kagwapo. Isang araw ay nagbigay si Rit ng aralin sa kasaysayan kay Ars para sa araw na iyon at ipinaliwanag niya na ang imperyo ng Summerforth ay binubuo dati ng 7 kaharian. Isa sa mga kahariang ito ay ang Anel, ay may malaking kapangyarihan kaya't sinakop nito ang 6 na iba pang kaharian. Idineklara ng hari ng Anel na si Anthes, ang kanyang sarili bilang emperador at pinalitan ang pangalan ng kontinente sa imperyo ng Summerforth subalit sa kasalukuyan, ang buong imperyo ay nasa malubhang sitwasyon at ang kasalukuyang naghaharing pinuno ay isang 8 taong gulang na bata na nagngangalang Biros. Ngunit ang tunay na kapangyarihan ay hawak ng kanyang mga tagapayo na nag-away-away. Dahil sa humihinang pamumuno ay nagsimula ng mag-alsa ang mga tao at mga bangayan pa lamang ito ngayon, ngunit kinailangan ni Raven na magpadala ng ilang tropa para mapakalma ang sitwasyon at maaaring lumala pa ang sitwasyon kaya't napagpasyahan ni Ars na gamitin ang kanyang kakayahan sa pagpipili upang makakuha ng mga talentado na tao sa kanyang panig, bago pa man mangyari iyon. Nakatira ang pamilya ni Ars sa teritoryo na tinatawag na Mission, kaya nagulat siya nang hulaan ni Rit na doon magsisimula ang mas malaking labanan at ang gobernador doon ay matanda na at may sakit, kaya malamang hindi na siya magtatagal. May 2 siyang anak na lalaki at naguluhan siya kung sino ang dapat pumalit sa kanya, parehong gustong manahin ng mga kapatid ang posisyon kaya't maaaring humantong ito sa digmaan at naniniwala ang ama ni Ars na dapat ang panganay na anak ang pumalit sa gobernador. Ngunit hindi niya pipiliin kung kaninong panig siya lalaban. Subalit dahil hindi siya direktang naglilingkod sa gobernador, si Lamberg ay nakatira sa isang distrito na tinatawag na Canary kaya't si Raven ang naglilingkod sa mga pinuno nito, si Ars ay lubos na kinakabahan tungkol sa buong sitwasyon dahil isa pa lamang siyang bata, at ang tanging magandang prospect na kanyang natagpuan ay si Rit pa lamang. Sa kabutihang palad, nakikita ni Rit ang lahat ng ito bilang isang pagkakataon at kung ang isang Panginoon ay magpapakita ng kahusayan sa isang malaking labanan, makakatulong ito sa kanya upang umangat sa mundo. Dahil dito, na-inspire si Ars kaya't nagkasundo sila na magpalakas upang mas malaki ang tsansa nilang magtagumpay at nangako si Rit na protektahan niya si Ars at humingi ng tulong sa kanya upang makahanap ng tamang tao na tutulong sa kanya sa trabahong iyon. Sa kanilang pagpunta sa bayan, napansin ni Ars na mas madalas na nag-e-ensayo ang kanyang ama at malamang ito ay dahil nakikita nitong darating ang digmaan. Sinabi ni Ars sa kanyang ama na maghahanap siya ng karagdagang mga recruit kaya't hiniling ni Raven sa kanya na maghanap ng isang taong may talento sa mahika. Hindi mahusay gumamit ng mahika si Raven at ang kanyang mga kasamang marunong ay hindi rin ganon ka-master pagdating dito. Minsan ay hinikayat ni Raven si Ars na subukan ang mahika gamit ang isang mahiwagang aparato. Ngunit napakasama ng kinalabasan kaya't hindi na muling hiniling ng kanyang ama na gawin niya ito. Ang pagkakaroon ng isang salamangkero ay talagang magpapalakas sa kanilang puwersa kaya't determinado si Ars na makahanap ng pinakamahusay na kandidato. Dumating sila sa kabisera ng distrito ng Canary kung saan nagulat si Ars na malaman na may 50,000 tao na naninirahan doon. Mukhang mayaman ang lahat at nais ni Ars na maibigay balang araw ang ganitong uri ng buhay sa mga mamamayan ng Lamberg. Sigurado si Rit na makakahanap sila ng magandang kandidato sa dami ng tao doon pero subalit, ginamit ni Ars ang kanyang kakayahan sa ilang sandali at hindi siya nakakita ng sino mang may potensyal. Ipinapakita ng kanyang kakayahan ang mga estadistika ng isang tao sa anyo ng numerical na mga halaga at ranggo ng kakayahan. Ang tunay na talento ng isang tao ay batay sa kombinasyon ng dalawa at ang pagkakaroon ng mataas na estadistika ng walang angkop na kakayahan ay hindi gaanong mahalaga. Nadismaya si Ars nang hindi siya makakita ng kahit sino, ngunit ipinunto ni Rit na walang dahilan para magmadali at sa kanilang patuloy na paggalugad, natuklasan ni Ars ang isang eskinita kung saan naninirahan ang mga tao. Nagulat siya kaya ipinaliwanag ni Rit na kung saan may mayayamang tao, mayroon ding mga mahihirap at madalas ang sagana ay nagbunga ng hindi pagkakapantay-pantay, napagtanto ni Rit na nailigtas siya ni Ars mula sa ganitong uri ng buhay. Ngunit sa kasamaang palad ay wala silang magagawa para sa mga taong ito sa ngayon.
Napagtanto ni Ars na tinitingnan niya lamang ang kasaganahan noon at inakalang ito ay isang magandang bayan, subalit sa kanyang pananaw ang isang magandang bayan ay isang lugar kung saan kahit ang mga hindi pinalad ay maaaring makapagtayo ng buhay para sa kanilang sarili. Alam ni Ars na maaaring siya ay masyadong idealistic, ngunit nais niya na makahanap ng susunod nilang kandidato mula sa mga hindi pinalad na ito at di inakala ni Rit na siya ay idealistic at nagulat si Ars nang sabihin niyang ipinagmamalaki niyang maging kanyang katuwang. Pagkatapos ay pumunta sila sa pinakamalaking merkado sa bayan kung saan inalok si Ars ng isang itlog ng dragon. Hindi makapaniwala si Ars na may mga dragon sa mundong ito at nakita ng mga ngalakal kung gaano siya nasabik kaya't inalok niya ang mga bihirang itlog sa halagang 1 pilak bawat isa. Sabik na sabik si Ars na kunin ang kanyang pera kaso nagalit si Rit sa mga ngalakal at nagulat si Ars, ngunit alam ni Rit na iligal na ipinuslit ng lalaki ang mga itlog dahil ang kalakalan ay na-freeze na kasama ang hilagang kontinente. Hindi pa tama ang laki ng mga itlog, at higit pang nakakaduda ay ang pagkakaroon ng mga ngalakal ng maraming bihirang itlog ng dragon at natuklasan ni Rit na ang mga itlog ay sa totoo lang ay itlog ng malalaking butiki. Kaya napagdesisyonan niyang ang parusa sa lalaking nanlait kay Ars ay kamatayan. Nakiusap si Ars na itigil ito at humingi ng tawad si Rit sa pagkakaroon ng labis na reaksyon, natatakot si Ars na baka umasta si Rit ng ganito tuwing maloloko sila, kaya nagpasya siyang maging mas matalino agad bago pa niya may maipapatanggal. Nagpahinga ang mga lalaki para kumain, ngunit may bumangga kay Ars nang sinusubukan niyang bumili ng candy at nagulat siya nang ituro ni Rit na ninakaw ng taong iyon ang kanyang pera, kaya hinabol nila ito at mabilis tumakbo ang taong iyon kaya't mahirap siyang habulin subalit nahila ni Rit ang kanyang coat para ipakita na babae pala ito. Sinundan nila ang babae papasok sa isang eskinita kung saan napaligiran siya ng ilang lalaki na sinimulang bugbugin siya, binanggit ni Ars na tumigil sila kaya't sinubukan nilang masaktan siya, kaso pinigilan sila ni Rit at tinuruan ng leksyon. Tumakas ang mga lalaki at naisip ni Ars na talagang astig ang kanyang kaibigan, sinuri ni Ars ang babae upang makita kung ayos lang siya at nagulat siya nang makita na mayroon siyang S-tier na kakayahan bilang isang salamangkero at hindi lang iyon, ang kanyang kakayahang mamuno ay maaaring umabot sa 72 at ang kanyang husay ay maaaring umabot hanggang 116. Siya ay isang napakabatang babae kaso ang kanyang husay ay nakikipagsabayan kahit sa ama ni Ars, bawat estadistika na hindi nauugnay sa mahika ay may kakayahan, ngunit ayos lang iyon dahil tiyak na mayroon siyang hindi nakakapaniwalang kapangyarihan sa mahika. Sinabi ni Rit na ibalik niya ang pera ni Ars, ngunit pinigilan siya ni Ars para tanungin ang babae kung nais niyang maging kanyang kasambahay at tinuro ni Rit na siya ay magnanakaw. Ngunit ibinunyag ni Ars na siya ay may hindi nakakapaniwalang talento sa mahika at hindi pa siya nakakakita ng sino man na may ganitong potensyal. Biglang sumingit ang babae at idineklara na mas pipiliin pa niyang tapusin ang sarili niyang buhay kaysa maglingkod sa isang bata tulad ni Ars. Sinubukan ni Ars na ipaliwanag sa kanya na mayroon siyang hindi kapanipaniwalang potensyal sa mahika, ngunit hindi siya naniwala dahil hindi pa niya kailanman nagamit ang mahika. Lumapit si Ars sa sitwasyon mula sa ibang anggulo at natukoy ni Ars na siya ay naging magnanakaw dahil sa mahirap niyang buhay, kaya ipinaliwanag niya na bilang kanyang kasambahay, siya ay magkakaroon ng sweldo at regular na pagkain. Subalit tumanggi pa rin ang babae at tinawag lang si Ars na isang spoiled brat at talagang kinamumuhian niya ang mga maharlika dahil iniisip niya kung ano ang karapatan nila na maliitin ang iba at sa tingin niya, sila ay pribilehiyado lamang dahil sa magandang kapalaran sa kanilang pagsilang. Binigyang diin niya ang kanyang punto nang sabihin niyang wala siyang interes na magsilbi bilang kasangkapan upang protektahan ang marangyang pamumuhay ni Ars. Ipinaliwanag ni Ars na hindi siya katulad ng maharlikang kanyang binabanggit at nais niyang lumikha ng isang bayan kung saan ang mga taong katulad niya ay maaaring mamuhay ng matatag, at kailangan niya ang tulong niya para dito. Tinuro ng babae na ang mga taong ito ay naghihirap ngayon, at ang ideya ng pagtulong sa kanila balang araw ay isang resulta lamang na pag-iisip ng isang taong matagal nang namumuhay sa luho. Inaakala niya na gusto lamang ni Ars ang kanyang tulong upang maipakita sa lahat kung gaano siya kabait at upang makaramdam siya ng mabuti tungkol sa kanyang sarili. Biglang nagsalita si Rit para sabihin lamang sa kanya na ibalik ang pera, kaya ibinalik niya ito dahil ayaw niyang magkaroon ng utang na loob sa kanila dahil sa pagligtas sa kanya at napansin ni Ars ang isang marka sa kamay ng babae, kaya't ibinunyag niya na siya ay nahuling nagtatangkang pumasok sa isang estado ng isang maharlika at ibinente siya sa isang mangangalakal ng mga alipin.
nakatakas siya kaya't ang mga lalaking binugbog sa kalye ay mga tauhan ng mga ngalakal ng mga alipin. Sa palagay ni Ars ay dapat siyang umalis sa bayan dahil hinahanap siya ng mga ito, ngunit sinabi niya na hindi siya basta-basta makakaalis at biglang lumapit ang isang grupo ng mga bata para yakapin siya at itinuro niya na mga ulila ang mga batang ito at walang nagmamahal sa kanila, kaya't hindi niya sila maiiwan. Ngayon ay naunawaan na ni Ars, kaya't sumang-ayon siya na hindi na siya susubukan na kumbansihin pa siyang sumama sa kanya, ngunit ibinigay niya sa kanya ang kanyang supot ng pera at pinaalalahanan siya ng babae na kusa niya itong ibinibigay kaya't hindi na niya ito maibabalik. Sinabi ni Ars na sa kanya na ito ngayon, kaya't tinawag siya nitong kakaiba at umalis kasama ang mga batang walang magulang at ng gabing iyon, hindi matigil ni Ars ang pag-iisip tungkol sa mahirap na buhay na pinagdaanan ng babae at alam ito ni Rit kaya't ipinunto niya na hindi mabait ang mundo sa mga taong nasa ilalim. Malamang nakaranas siya ng hindi magandang pagtrato ng mga maharlika kaya't iyon ang dahilan kung bakit niya kinamumuhian ang mga ito. Ipinunto ni Rit na hindi ganoon si Ars kaso napagtanto ni Ars na binabaliwala niya ang kanyang pribilehiyadong pamumuhay kaya't naiintindihan niya kung bakit ganoon ang tingin sa kanya ng babae. Talagang gusto ni Ars na lumikha ng mas mabuting bayan kaso maaaring tama rin ang sinabi ng babae. Biglang napansin ni Ars ang mga ulilang nakita niya kanina at ibinunyag nila na ang babaeng nagngangalang Charlotte ay nahuli. Dinala agad si Charlotte pabalik sa opisina ng slave trader ng kanyang mga kawal at mga tauhang pinilit habulin siya, ibinuhos nila ang kanilang galit sa pamamagitan ng pagbigay sa kanya ng karagdagang pinsala dahil sa pagpapahirap sa kanila. Ngunit kahit na paulit-ulit siyang sinisipa ay hindi umiiyak o lumalaban si Charlotte. Tinanggap na niya ang kanyang kapalaran, sinabi ng negosyante sa mga tauhan na tigilan na ang pagbugbog sa kanya dahil may buyer na handang magbayad ng malaki para kay Charlotte, at isang tunay na pervert ito kaya nais niyang manatiling maayos ang mukha ni Charlotte. Sumunod ang mga tauhan sa utos ng kanilang amo. Ngunit napansin nila ang supot ng pera na dala ni Charlotte at kinuha ito bilang dagdag na bonus para sa kanilang sarili. Wala mang pakialam si Charlotte para sa kanyang sarili ay sa pera siya nagtakda ng hangganan. Tumayo siya at sinubukan na tumakas matapos agawin ang bag, ngunit agad siyang ibinagsak pabalik sa lupa at pinilit siyang kumbansihin ng negosyante na sumuko na sa pagtakas dahil kahit na magtagumpay siyang makatakas, babalik lamang siya sa buhay ng paghihirap sa kalsada. Dapat na lang tanggapin niya na siya'y talo na at magiging isa na lang ordinaryong alipin, ngunit nang tila wala ng pag-asa ay biglang may narinig na malakas na ingay nang sumugod si Wraith sa pintuan, handa na upang bugbugin ang mga tauhan. Nakilala siya ng mga tauhan bilang parehong lalaki mula kanina, ngunit tila nakalimutan nila kung gaano sila kagrabe na talo kaya't muling ipinaalala sa kanila ni Wraith sa pamamagitan ng pagpapabagsak sa kanila muli. Sinabihan ng negosyante ang huling tauhan na huwag nang lumaban dahil hindi rin naman siya mananalo at sa halip, nagtanong siya kung bakit biglang bumagsak si Ars sa pinto ng bahay ng ibang tao nang walang dahilan, tumayo si Ars at hinarap si Albert at ito ang negosyante ng alipin at sinabing nais niyang palayain si Charlotte agad. Sa puntong ito, napagtanto na ni Albert na marahil ay maharlika si Ars kaya't kumalma na siya at dahil ang mga maharlika ang pangunahing bumibili ng kanyang mga alipin, ngunit naiiba si Ars mula sa karaniwang makasariling maharlika. Sinubukan pigilan ni Charlotte si Ars at sinabi sa kanya na huwag makialam dahil wala siyang dahilan para ilagay ang kanyang sarili sa panganib para sa kanya, ngunit hindi kailangan ni Ars ng dahilan para gawin ang tama at simula nang makilala niya si Charlotte, nagtataka siya kung bakit laging walang emosyon ang mukha niya at ngayon alam na niya na ito ay dahil sa ambition stat ni Charlotte na nakapako sa isa. Hindi alam ni Albert kung ano ang pinagsasabi ni Ars kaya't ipinaliwanag ni Ars na ang ambisyon ang nagtulak sa isang tao na magpatuloy sa pagpapabuti at maghangad ng mas mataas na tagumpay, dahil sa mababang ambisyon ni Charlotte, sumuko na siya sa lahat ng pangarap para sa hinaharap. Tumawa si Albert at sinabing halata naman na susuko si Charlotte sa kanyang hinaharap dahil isa lamang siyang alipin ngayon, ngunit hindi nakita ni Ars kung ano ang nakakatawa doon at nagalit siya at habang pinapanood ni Charlotte na nagagalit si Ars para sa kanya, bumabalik sa kanyang alaala ang sandali nang nawalan siya ng pag-asa sa buhay. Ito ang sandali nang napagtanto niyang gaano man siya magsikap, hindi siya kailanman magiging katulad ng nakikita niya sa ibang tao at mula noon, nagpasya siyang mag-focus muna sa pagkaligtas at wala nang iba para hindi na niya kailangang harapin ang kawalang katarungan ng mundo. Sawa na si Albert sa pagpaparaya sa sermon ni Ars kaya't kahit na anak siya ng maharlika,
Desidido pa rin siyang patayin siya at nakita ni Charlotte ang mangyayari kaya nakiusap siya kay Ars na umalis na bago pa may mangyaring masama sa kanya dahil kay Charlotte, ngunit tiniyak ni Ars na hindi siya ang nasa panganib. Tinawag niya si Rates at sinabing okay lang na magalit ngayon at sa susunod na ang opsyon ng pagpatay at habang lumalapit ang isa sa mga tauhan, sinunggaban ni Rates ang leeg ng lalaki, itinaas ang kanyang mga paa sa ere bago siya binagsak sa lupa. Kahit na nasaksihan nila ang nangyari, inakala pa rin ng natitirang mga tauhan na kaya nilang talunin si Rates sa laban subalit wala sa kanila ang tumagal ng higit sa 5 segundo at pagkatapos ng kanyang pambubugbog, 3 ang namatay at marami ang nasugatan na nakakalat sa silid. Wala nang ibang pagpipilian si Albert kundi tawagin ang kanyang malalakas na tauhan at sumigaw siya para may pumunta doon, at isang malaking lalaki ang nagsimulang bumaba sa hagdan at habang nagrereklamo na naistorbo ang kanyang oras sa pag-inom, kinakabahan si Charlotte dahil talagang napakalaki ng lalaking dumating at bumalik ang kumpiyansa ni Albert dahil nandito na ang kanyang lihim na sandata upang iligtas siya. Ang lalaking ito ay dating kapitan ng infantry sa hukbo ngunit tinanggal siya dahil sa masamang ugali at ngayon, ang tanging pinapahalagahan niya ay ang kanyang alak, na masayang ibinibigay ni Albert basta't ginagawa niya ang trabaho niya na patayin ang mga nanghihimasok. Para siguraduhin, ginamit ni Ars ang kanyang kakayahan upang suriin kung talagang banta ba ang lalaking ito, at pagkatapos niyang suriin ay siniguro niya kay Charlotte na wala silang dapat ipag-alala dahil tiyak na kayang hawakan ni Rates ang taong ito. Ang malaking lalaki ay kumpiyansa pa rin sa kanyang kakayahan dahil sa tingin niya ay isang maliit na bata lamang ang kalaban niya, ngunit hindi ordinaryong bata si Rates at tulad ng malapit na niyang malaman at sumugod ang lalaki kaso wala siyang tinamaan kundi hangin lang dahil tumalon si Rates sa ere upang iwasan ito at habang nakabitin sa chandelier, bumaba siya at tinapakan ang leeg ng malaking lalaki. Matapos tumayo ulit ang lalaki, binigyan siya ni Rates ng malakas na uppercut para tuluyang alisin siya sa eksena at iniwan si Charlotte na nagtataka kung sino ba talaga sina Ars at Rates. Halatang nababahala si Albert sa mga pangyayari subalit patuloy pa rin niyang iginiit na wala sina Ars at Rates na karapatan na gawin ito sa kanya dahil ginawang legal ng foreman ng Canary District ang pangangalakal ng mga alipin. Alam ni Ars ito kaya't siya ay pumunta rito na may balak na magbayad para sa kalayaan ni Charlotte, habang marahil iniisip ni Albert na sanay nalaman niya ito bago sila nag-away, at hindi lang basta-basta maibebenta ni Albert si Charlotte kay Ars dahil mayroon na siyang buyer para dito. Lumapit si Rates at sinabi kay Albert na dalawa lang ang pagpipilian niya at ito ang madaling paraan o ang mahirap na paraan, ngunit alinman sa paraan ay kaya pa rin ni Rates na kunin si Charlotte at umalis dahil hindi nila siya mapipigilan. Mas makabubuti sa kanya na tanggapin ang pera at gumawa ng kwento na may dumating na nag-alok ng mas mataas na presyo, o kaya'y tumanggi siya at masira ang kanyang reputasyon dahil nahuli siyang ninakawan ng alipin at dahil sa mga opsyon na mayroon siya, napilitan si Albert na pumayag at pumayag siyang kunin nila si Charlotte. Lumingon sina Ars at Rates pabalik kay Charlotte at ngayong lahat ay naayos na, iniabot ni Ars ang kanyang kamay kay Charlotte at sinabing marahil ay dapat na silang bumalik sa kanyang mga kaibigan dahil nag-aalala ang mga ito, hindi nagsalita si Charlotte sa kanya kaso malaki ang nabago ng tingin niya kay Ars sa nakalipas na ilang minuto. Habang umaalis sila, huminto si Charlotte sandali at sinabing may lugar siyang nais bisitahin bago sila bumalik at tinangay niya sila ng malalim sa gubat upang ipakita sa kanila ang isang bagay. Ngunit ang maliit at matatabang paa ni Ars ay hindi ginawa para sa pag-hiking, kaya pagod na siya bago pa man sila makarating doon pagkatapos ng ilang minuto pang paglalakad. Sinabi ni Charlotte na narating na nila ito, kaya tumingin si Ars at kaaya-ayang nasurpresa sa kamangha-manghang tanawin na nakikita niya. Palagi itong lihim na lugar ni Charlotte sapagkat kapag nakikita niya ang buong bayan mula sa itaas, tila maliit lang ang kanyang mga problema kumpara dito. Nagtanong si Ars kung bakit napili ni Charlotte na ibahagi ito sa kanya, lalo na't napakahalaga ng lugar na ito para sa kanya at binanggit ni Charlotte ang sinabi ni Ars noon, tungkol sa kanyang hangad na likhain ang isang bayan kung saan ang mga taong katulad niya ay maaaring mamuhay ng matatag. Nais niyang malaman kung bakit labis niyang pinapahalagahan ito at sumagot si Ars na dahil gusto niya ang mga bata, na medyo hindi maintindihan ni Charlotte dahil halos sanggol pa lang siya kumpara sa kanya subalit pinakinggan muna siya at nagkaroon siya ng buong buhay sa Japan bago siya muling isinilang dito, at isang bagay na laging nakakapag-angat ng kanyang espiritu ay ang ngiti ng isang bata dahil puno ito ng pag-asa at talagang kaakit-akit. Kaya nais niyang protektahan ang mga ngiting iyon anuman ang mangyari.
Nasiyahan si Charlotte sa sagot na iyon kaya pumayag siyang sumama kay Ars at masaya si Ars subalit inakala niyang may pangako si Charlotte sa mga bata kaya hindi siya maaaring umalis. Totoo iyon, kaso ang dahilan ng kanyang pag-alis ay dahil gusto niyang tulungan si Ars na lumikha ng lugar kung saan maaaring magkaroon sila ng pag-asa para sa hinaharap dahil sasamahan niya sila. Nagtanong si Rates kung maaari niyang ipakita ang kanyang talento sa mahika gamit ang mahiwagang kasangkapan na iyon. Tinanong ni Ars kung saan niya ito nakuha at sinabi ni Rates na natagpuan lang niya ito sa sahig ng isang bahay na kanilang binisita, kahit na nakakabit ito sa isang walang malay na katawan at di dahil duda siya na may talento si Charlotte, dahil inirekomenda siya ni Ars subalit gusto niyang makita ito para sa kanyang sarili upang igalang siya bilang isang kasamahan. Pumayag si Charlotte na subukan kaso walang pangako dahil ito ang literal na unang pagkakataon na subukan niya ang mahika. Ipinakita sa kanya ni Rates kung paano bumigkas ng isang pangunahing spell at naghintay si Ars na may pag-asa dahil hindi niya alam kung gaano kalakas ang isang taong may potensyal na maging S-rank mage. Matapos ituro ni Rates kung paano magbigkas ng spell, itinuro ni Charlotte ang kanyang mga kamay sa langit at binigkas ang incantation, na nagtipon ng mga apoy sa paligid ng kanyang kamay. Sa wakas ay isang malakas na pagsabog ang pinakawalan sa kalangitan at nag-iwan ng pagkamangha kay Ars at Rates sa kanilang nasaksihan, naiwan ang mga tao sa rehiyon na nagtataka kung sila ba ay binobomba. Tumagal ng ilang sandali para kay Charlotte na tanggapin na siya nga ang gumawa nun at pagkatapos nito, hinarap niya sina Ars at Rates na parehong nakabukas pa ang bibig sa pagkagulat at alam na ni Ars na magaling siya sa mahika, ngunit ang makita ito ng kanyang sariling mga mata ay isang kahanga-hangang tanawin. Bago sila umalis ay mayroon pang isang hiling si Charlotte at nais niyang kumpirmahin na bilang tagapaglingkod niya, magkakaroon siya ng matuluyan at pagkain na tiniyak naman sa kanya ni Ars, makakatanggap din siya ng buwanang sahod at bagamat hindi ito magiging kalakihan dahil iyon ang napagkasunduan. Tinanong ni Charlotte kung maaari bang ipadala ni Ars ang kanyang sahod sa batang kanyang inaalagaan dahil mahihirapan itong mabuhay nang wala siya. Ang kailangan lang naman niya ay matuluyan at pagkain at pumayag si Ars na gawin ito para sa kanya at sinabing hindi siya makapaghintay na makita kung ano ang magiging hinaharap niya. Napaluhod si Charlotte at nangakong gagawin ang lahat ng kanyang makakaya upang matupad ang pangarap ni Ars, ngunit sinabi nito na huwag na siyang masyadong formal dahil nahihiya siya, binanggit niya na pwede lang siyang makipag-usap sa kanya ng normal at sumang-ayon si Charlotte dahil ayaw rin niya ng formal na pakikipag-usap. Ngayong natapos na niya ang kanyang layunin sa pagpunta roon, naisip ni Ars na oras na para sila'y umuwi at lalo na at naubos na rin nila ang perang dala-dala nila, bumalik sila sa bayan kung saan nagpaalam si Charlotte sa mga bata at bago umalis patungo sa bahay, nagpahinga sila sandali para kumain ng merienda. Hindi talaga natutunan ni Charlotte ang mga tamang asal sa pagkain o anumang asal, kaya kailangan siyang turuan ni Rates para hindi niya mapapahiya si Ars sa hinaharap. Ngunit hindi niya nagustuhan ang ideya na kailangan pa niyang matutunan ang mga bagay na iyon pagkatapos ng mahabang paglalakbay. Pagdating nila sa bahay nila ay ipinakilala ni Ars si Charlotte sa kanyang ama, ngunit ang unang reaksyon nito ay tumanggi dahil sa paniniwalang masyadong mapanganib ang labanan para sa isang babae. Kaso nang makita niya kung paano lumikha si Charlotte ng pagsabog na katumbas ng dragon gamit ang isang pangunahing apoy na spell, agad niyang binago ang kanyang saloobin at malugod siyang tinanggap sa bahay nila. Ilang taon matapos sumali si Charlotte doon ay bumalik na si Raven matapos lang ang isang labanan at sinalubong agad siya ni Ars pagdating niya. Natutuwa siyang makitang ligtas na nakabalik ang lahat kaya't tinanong niya ang kanyang ama kung paano naganap ang labanan ngayon. Masaya si Raven na sabihing ito ay isang napakalaking tagumpay, at malaki ang pasasalamat sa kontribusyon ni Charlotte na lumago sa maraming aspeto sa nakalipas na mga taon at mula nang siya'y may talaga sa unit ng mga mage, siya'y naging bida sa entablado at mabilis na naging isa sa mga kinatatakutang mage sa bansa. Dahil sa kanya, ang kanilang unit ng mga mage ay itinuturing na ngayon bilang isa sa mga pinagmamalaking unit ng Hovet at ito'y kasabay ng infantry unit. Alam ni Ars na may talento si Charlotte mula nang una niya itong makita, ngunit hindi niya akalain na magkakaroon siya ng ganito kalaking ambag mag-isa. Kaya lalo siyang ginanahan na maghanap pa ng iba pang may kahusayan na tulad niya at sa iba pang balita, mayroon na ngayong kapatid na lalaki at babae si Ars at nakikita niyang magiging mahalagang bahagi sila ng pamilya batay sa kanilang mga katangian. Bigla namang pumasok si Rates sa silid at sinabing may magandang balita siya para kay Ars dahil sa may bagong talento na natagpuan sa bayan.
Isang pamilya ng mga mangangaso ang lumipat kamakailan at dalawa sa mga boyd ay malakas at matangkad, kaya't pinupuri sila ng mga tao sa bayan at di nila matiyak kung sila nga ang hinahanap na talento ni Ars hanggang sa makita niya ang mga ito ng personal, kaya naghahanda na sina Ars at Rit na puntahan at makilala ang pamilyang ito. Nabatid nilang nakatira ang pamilya sa kagubatan malapit sa bayan kaya't kinakailangan nilang sumakay ng kabayo para makapunta roon. Subalit bago sila umalis ay naagaw ang kanilang pansin ni Charlotte na kumakain sa itaas ng puno sa kanilang harapan, tinanong siya ni Charlotte kung saan sila patungo kaya't ipinaliwanag ni Ars na sila'y maghahanap ng bagong mga talento. Nang malaman ni Charlotte kung ano ang kanilang gagawin, sinabi niyang sasama siya bilang bantay dahil libre siya ngayong araw at natuwa naman si Ars na kasama siya, ngunit hindi niya inaasahan na magiging mahirap ang biyahe dahil masikip sa iisang kabayo ang tatlo sa kanila. Inireklamo ni Charlotte na mabagal ang kabayo, ngunit sinabi ni Rates na kasalanan niya ito dahil siya ang nagpupumilit sumama at nagdagdag ng bigat at bigla na lang, may isang mabangis na hayop na dumaan at isang pana ang lumipad sa mga puno, tumama at pumatay sa hayop. Di nagtagal ay lumitaw mula sa mga palumpong ang dalawang magkapatid na tuwang-tuwa sa kanilang nahuli, ngunit sa gitna ng kanilang kasiyahan, napansin nilang may iba pang tao sa lugar kaya humingi sila ng paumanhin sa walang ingat nilang hakbang na maaaring maglagay sa panganib sa kanila. Nakita ng mabuti ni Ars ang dalawa at napagtanto niyang ito ang mga hunter na kanilang hinahanap, at kahanga-hanga sila dahil si Gatos ay may kasanayang A-rank sa infantry at si Marcus ay A-rank sa archery. Nagtaka ang mga bata kung bakit may mga tao sa bahaging ito ng kagubatan kaya't sinabi ni Ars na mayroon siyang alok na nais niyang ipakita. Inanyayahan ng mga bata si Ars sa kanilang tahanan kung saan inihanda ng kanilang ama ang isang masarap na piging para sa kanila, ngunit humingi ito ng paumanhin dahil hindi siya makagawa ng higit pa para sa mahahalagang bisita at sinabi ni Ars na wala itong dapat ipagpaumanhin dahil biglaan lang ang kanilang pagdating, at iniisip ni Charlotte na masarap talaga ang inihahandang pagkain. Pagkatapos ay tinanong ng ama ng mga bata kung ano ang pakay ni Ars sa kanila sa gitna ng kagubatan. Kaya sinabi ni Ars na nandito siya upang kumbansihin sina Gatos at Marcus na sumali bilang mga sundalo sa hukbo ng Luat. Magandang balita ito para sa dalawang bata dahil palagi nilang gustong makilala bilang mga sundalo at nagpapasalamat ang kanilang ama sa oportunidad subalit nais niya sana na may talento rin ang isa pa niyang anak na si Rosal, tulad nina Marcus at Gatos. Hindi alam ni Ars na may isa pang anak ang lalaki kaya tinanong niya kung nasaan ito ngayon at itinuro ni Charlotte ang batang lalaki na may pulang buhok na dumaan sa kanila upang kumuha ng isang tinapay. Pinagalitan ng ama si Rosal dahil sa tangkang umalis nang hindi nagpapaalam sa anak ng Panginoon ng lupain, kaya ginawa ni Rosal ang makakaya niyang magbigay ng pagbati. Habang ginagawa ito, sinuri ni Ars si Rosal at nakita niyang ang katalinuhan nito ay maaaring umabot sa max na 100 at siyam, na marahil ang pinakamataas sa buong kaharian ng Len at kahit na 45 pa lamang ito ngayon bilang isang 5 taong gulang, na inaasahan na may tamang pagsasanay. Naniniwala si Ars na magiging mahusay na tagapayo si Rosal kaya tinalok niya ito na maging isa sa kanila at sa tingin ni Ars, magandang alok ito kaso ayaw ni Rosal na may kinalaman sa digmaan at kaya nakikita niya si Ars at ang iba pa bilang malupit na mga tirano na sinusubukan na pilitin siyang mamatay sa labanan, kaya matigas niyang sinabing hindi at bumalik sa kanyang kwarto. Hindi makapaniwala si Ars na siya'y tinanggihan, kaya ipinaliwanag ng ama na medyo mahiyain at mahina si Rosal kumpara sa kanyang mga kapatid, namatay ang kanyang ina 2 taon na ang nakalilipas kaya siya'y naging malungkutin simula noon. Karaniwan sa edad niya bilang anak ng isang mangangaso ay dapat siya'y nasa labas na nagtatadtad ng kahoy o natuto kung paano mangaso. Ngunit sa kanyang kalagayan ngayon ay bahagya siyang makakasurvive mag-isa lalo na sa digmaan. Ipinaliwanag ni Ars na hindi niya gusto si Rosal na maging sundalo dahil hindi iyon ang angkop para sa kanya at ang talento niya ay magiging mahusay na tagaplano. Ngayon na naiisip niya, napansin ng ama ang katalinuhan ni Rosal at nais ni Ars na tanungin ulit ito kung gusto niyang maging isang tagapayo. Pumasok si Ars sa kwarto ni Rosal kaso lalo lamang niya itong natakot at humingi ng paumanhin si Ars sa pagkagulat nito. Subalit napansin niya na nagbabasa ng libro si Rosal. Tinanong niya kung gusto nito ang pagbabasa at kinumpirma ni Rosal na mahal niya ito at bagamat ito lang ang libro nila at binabasa ito ng kanyang ina sa kanya bago ito namatay, nalungkot si Ars para kay Rosal kaya kinalok niya ito na pumunta sa kanyang bahay para kumuha ng ilang mga libro sa library. Na-excite si Rosal sa ideyang ito sa una,
ngunit hindi siya tiwala sa intensyon ni Ars at iniisip niya na baka pilitin siyang sumali sa hukbo bilang kapalit ng mga libro at itinanggi ni Ars ang ganoong mga motibo at sinabing gusto lang niyang tulungan si Rosal na palawakin ang kanyang pagmamahal sa pagbabasa. Pumayag si Rosal na sumama basta kasama niya ang kanyang mga kapatid para sa kanyang kaligtasan at pagdating nila sa bahay ni Ars, biglang sumigaw si Rosal ng malakas nang dilaan siya ng isang aso, kaya pinakalma siya ng kanyang mga kapatid dahil hindi naman siya sasaktan nito. Namangha sila sa laki ng bahay ni Ars kaya't inalok niya si Charlotte na ipakita sa kanila ang lugar at sa simula ay ayaw ni Charlotte, ngunit nang ipahayag nila kung gaano kakahanga-hanga si Charlotte ay agad siyang nagustuhan nila, habang ipinapakita ni Charlotte ang lugar ay dinala naman ni Ars si Rosal sa library. Labis na namangha si Rosal dahil hindi pa siya nakakakita ng napakaraming libro sa isang bahay at malaya siyang magbasa hanggat gusto niya, ngunit kailangang umalis ni Ars para tapusin ang kanyang araw-araw na mga aralin, kaya si Rates na ang bahala kay Rosal kung may kailangan ito. Makalipas ang ilang oras ay nakatulog si Ars sa kanyang desk at pagkagising niya, dali-dali siyang bumaba upang makausap si Rosal bago ito umalis at pumunta siya sa library at tinanong si Rates kung naroon pa si Rosal. Ngunit nakatulog na si Rosal sa sahig dahil sa pagod sa pagbabasa ng marami. Humanga si Rates sa kakayahan ni Rosal dahil mabilis niyang naunawaan ang mga konsepto na hindi pa niya naririnig. Tiningnan ni Ars ang mga estadistika ni Rosal at nakita niyang mabilis na tumataas ang kanyang katalinuhan. Dumating si Charlotte at ang dalawang kapatid para sunduin si Rosal subalit nakita nilang nakatulog siya sa tambak ng mga libro. Natuwa sila na ginagawa ni Rosal ang bagay na mahal niya. Ngunit hindi nila maintindihan kung bakit interesado si Rosal sa mga libro dahil sa hindi siya natutong magbasa. Nagulat si Ars nang malaman na hindi natutong magbasa si Rosal, kaya tinanong niya ito kung paano siya natutong magbasa. Ipinaliwanag ni Rosal na naaalala niya ang pagbabasa ng kanyang ina sa kanya noong bata pa siya, kaya tinutugma niya ang mga salitang sinabi ng kanyang ina sa mga salita sa pahina at kalaunan ay natutong magbasa siya ng mag-isa. Nagulat ang lahat nang marinig kung gaano kahusay si Rosal. Naisip ni Ars kung paano niya maipapakita kay Rosal at sa kanyang pamilya na may mga paraan upang mangaso ng hindi kinakailangan ng pisikal na kahusayan, na maaaring magbigay kay Rosal ng kumpiyansa na maging kanyang tagapayo. Sinabi niya sa kanila na ang paggamit ng bitag ay isang karaniwang pamamaraan ng pangangaso sa ibang bansa kaso sa palagay ni na Marcus at Gatos. Hindi ito magiging epektibo laban sa mga hayop dito dahil matalino at mabilis ang mga ito, subalit may tiwala si Ars na makakaisip si Rosal ng isang mabisang paraan at tiyak na kikilalanan ng kanyang ama ang kanyang kakayahan bilang isang mahusay na mangangaso. Hindi naniniwala si Rosal na kaya niyang gumawa ng ganitong bagay, ngunit nandyan ang kanyang mga kapatid upang suportahan siya at nagsabing gagawin nila ang lahat upang tulungan siya at nais patunayan ni Rosal na siya ay may silbi kaya pumayag siyang gawin ang lahat ng kanyang makakaya, at pagkatapos ng maraming trabaho sa likod ng mga eksena ay nakabuo sila ng isang bitag. Ilang sandali pa, lumabas ang ama ni Rosal at nagulat siya sa nakita niya at masayang ipinakita ng mga kapatid kung ano ang nagawa ni Rosal, at pinakiusapan nila ang kanilang ama na silipin ang loob ng bitag. Nagulat ang ama nang makita niyang puno ito ng mga hayop at may pagmamalaki na sinabi na ideya ito lahat ni Rosal, kaya't hinikayat nila siya na ipaliwanag sa kanilang ama kung paano niya ito naisip at nahihiyaman. Sinabi ni Rosal na natutunan niya na ang mga hayop na ito ay bulag na sumusugod sa anumang bagay na may kulay dilaw, kaya gumamit siya ng pininturahang pader para mapatakbo sila papunta sa bitag. Ligtas itong gamitin dahil walang tao ang maloloko nito at marahil ay nakaisip din siya ng paraan para panatilihing ligtas ang mga batang hayop sa pamamagitan ng pagbitin ng mga halaman na kilala nilang iniiwasan. Tumayo lamang doon ang ama ni Rosal at nagulat dahil napagtanto niya ang dalawang bagay na si Rosal ay isang henyo at nagawa niyang mapagaan ang negosyo ng pamilya sa pangangaso sa pamamagitan ng bitag na ito, at isang araw lang ang kinailangan niya para maisip ito. Matapos pag-isipan ang kanyang mga naiisip, tinanong niya ang mga nakatatandang kapatid kung aalis ba sila kinabukasan upang sumali sa hukbo at nag-agree sila. Sinabi niya sa kanila na isama si Rosal at hindi alam ni Rosal kung saan nagmula ang biglaang pagbabago ng ugali ng kanyang ama, ngunit nagpumilit ang kanyang ama na kailangan niyang umalis sa bahay at wala na siyang ibang masasabi maliban doon kaya't umalis siya. Ngayon ay naniniwala si Rosal na kinamumuhian siya ng kanyang ama dahil ginawa niyang magaan na ang pangangaso,
kaya tinanggap niya na kailangan niyang sumama kay Ars dahil wala siyang ibang mapupuntahan kaso sinabi sa kanya ni Ars na hindi pa siya maaaring umalis, hindi siya bababa hanggang malinaw ang pagkakamali sa kanyang ama. Nang magkasakit ang ina ni Rosal pagkatapos niyang ipanganak, palagi niyang inisip na kinamumuhian siya ng kanyang ama dahil siya ang dahilan ng pagkamatay ng kanilang ina, kahit na hindi ito sinabi sa kanya ay naniniwala siya na iyon ang iniisip ng lahat tungkol sa kanya kaya't lagi siyang nagkukulong sa kanyang kwarto. Ngayon ay naisip niya na sana hindi na lang siya ipinanganak kaso pagkatapos ay may narinig siyang ingay sa bubungan at ito pala ay ang kanyang ama at mga kapatid na sina Marcus at Gatos. Lumapit sila sa ama para magpasalamat sa pagpapalaki sa kanila ng mabuti ngunit tinanong nila kung bakit kailangan niya na magsalita pa ng ganoon sa kanilang kapatid na si Rosal. Kahanga-hanga ang bitag na ginawa niya at sa paraang iyon at hindi na kailangang magtrabaho ng husto ng kanilang ama, kaya wala itong dahilan para maging masyadong matigas sa kanya at alam ng ama na hindi niya dapat sinabi kay Rosal ang mga bagay na iyon, ngunit pakiramdam niya ay nabigo siya bilang ama dahil hindi niya nakilala ang mga talento ni Rosal. Nakatuon lamang siya sa mga bagay na hindi magawa ni Rosal, ngunit mabait talaga si Rosal kaya kahit hindi siya kinikilala, mas inaalala pa rin niya ang pagtulong sa isang nabigong ama kaysa sundin ang kanyang sariling hangad. Kaya ang naisip niyang paraan para mapaalis si Rosal ay gawing kamumuhian siya nito bilang ama at kinabukasan, sinamahan ni Ars ang mga kapatid pabalik sa mansyon at tila determinado talaga si Rosal na sumama sa kanya. Naniniwala ang kanyang ama na kinamumuhian siya nito pagkatapos ng lahat at hindi na nag-aabala pang magpaalam, para makapamuhay si Rosal ng mas magandang buhay ng walang pagsisisi at gayunpaman, lumingon si Rosal sa kanya at sinabing kahit kailan ay hindi niya magagawang kamuhian ang kanyang ama. Inamin ni Rosal na wala siyang naitulong sa pamilya hanggang ngayon, kaya ang dahilan ng kanyang pagsama kay Ars ay para matuto siya ng iba't ibang bagay upang maging kapakipakinabang, at kapag nagawa na niya ito ay nais niyang bumalik at makasama ang kanyang ama. Napapaluha ang kanyang ama nang marinig na mahal pa rin siya ni Rosal at naglaan sila ng sandali para magpaalam ng may puso sa isa't isa. Nagpasalamat sina Marcus at Gatos kay Ars dahil nakumbinsi niya si Rosal na manatili at nabigyan siya ng pagkakataong makipag-ayos sa kanyang ama bago maging kanyang retainer, ngunit sa totoo lang ay hindi talaga mahalaga kay Ars kung sasama si Rosal o hindi. Gusto lang niyang makita itong masaya dahil sa huli, kahit na siya'y may kahanga-hangang talento ay isa rin siya sa mga tao ni Ars at paglaon, nagkasakit si Raven at kasama siya ni Ars sa tabi ng kanyang kama, nakikiusap sa kanya na huwag nang sumama sa susunod na misyon sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Sa kasamaang palad, obligado si Raven na umalis dahil sa kasalukuyang kalagayan ng mundo, wala siyang ibang pagpipilian at kamakailan ay namatay ang gobernador ng misyon at sa kanyang testamento, itinalaga niya ang kanyang bunsong anak bilang tagapagmana ng trono. Ngunit tulad ng inaasahan, hindi matanggap ng nakatatandang kapatid ang testamento ng kanilang ama at inangkin niya na peke ang mga dokumento at dahil dito, nagsimula ang isang digmaang sibil laban sa kanyang kapatid at bagamat iniisip ng karamihan na walang kakayahan ang nakatatandang kapatid, nagawa niyang makilala sa pamamagitan ng ilang mga tagumpay sa labanan kaya naman nakakuha siya ng suporta mula sa disenteng bilang ng mga retainer sa kanyang paghahangad sa kapangyarihan. Dahil sa nagaganap na digmaang sibil, nagpa siya ang karatig bansa ng Sith na samantalahin ito at salakayin habang hati ang bansa ng misyon at nangangahulugan ito na kailangan nilang lumaban sa isa pang labanan, subalit sinabi ni Raven kay Ars na huwag mag-alala dahil may mas mahalagang bagay siyang dapat asikasuhin at ang kanyang asawa ay darating dito maya-maya lamang. Siyempre ay nagulat si Ars dahil ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang tungkol dito at mukhang nakalimutan lang sabihin ni Raven. Kinuha niya ang isang liham na natanggap niya kanina mula sa babae sa tanong at pagkatanggap niya, agad tumakbo si Ars sa kanyang mga retainer upang sabihin sa kanila ang masamang balita. Nang malaman ni Ars na mayroon siyang itinakdang mapapangasawa, lahat sila ay nagulat tulad niya at ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang tungkol sa kanya, at isang katulong ang pumasok upang sabihin sa kanya na nasa labas na ang kanyang magiging asawa, kaya wala siyang oras para maghanda. Lumabas siya upang salubungin siya habang paparating ang karwahe, ngunit kinakabahan siya dahil kahit sa kanyang nakaraang buhay ay hindi pa siya nagkaroon ng kasintahan at ngayon ay bigla na lang siyang haharap sa isang asawa, subalit nang makita niya ito sa unang pagkakataon ay napagtanto niyang maaaring swertehin siya dito. Ngunit pagkatapos niyang makita ang kanyang mga estadistika at ang kanyang diplomasya at ambisyon ay mataas,
natural siyang may hilig na maging tuso at agad siyang nag-ingat dahil maaaring nagpapanggap lang ito upang magbigay ng magandang impresyon sa kanya, at baka nandito siya para alisin siya sa posisyon dahil sa kasalukuyang karamdaman ng kanyang ama. Hindi niya dapat hayaan na mahulog sa kanyang mga alindog, kaso hindi iyon magiging madali dahil talagang nakakaantig siya ng kanyang damdamin at pagkaraan ng ilang sandali. Inalok niya itong ipasyal sa kanilang estado kaso habang naglalakad sila ay nakita sila ni Lucius at ito ang butler. Si Rate sa unang pagkakataon ay nagulat siya dahil may iilan siyang pagdududa, ngunit hindi siya pumayag sa ganitong mga bastos na komento lalo na't nakadirekta ito sa isang taong pinagkakatiwalaan ng kanyang magiging asawa. Inutusan niya ito na humingi agad ng tawad sa kanyang mga sinabi na ginawa naman niya at bahagyang gumanda ang tingin ni Ars kay Lisa. Habang ipinapakita sa kanya ang estado at nakikilala ang lahat ng mga tao na nagtatrabaho doon at puro magagandang bagay lang ang sinasabi niya tungkol sa lahat dito, at habang sila ay kumakain ay pinag-uusapan nila kung gaano kasarap ang karne at pagkain na nagtulak kay Ars na ikwento kung paano sila nakabuo ng bagong sistema ng bitag. Ngunit sa kanyang pagkasabik ay hindi niya napansin na may kaunting sarsa sa kanyang pisngi at kaya't nahiya siya nang ituro ito. Kailangang aminin ni Ars sa kanyang sarili na si Lisha ay mahusay sa komunikasyon kung nakakapagpatuloy siya ng usapan kasama siya, bukod dito ay mabilis siya sa pag-iisip at mas maganda kaysa sa sinumang nakita niya dati. Kung hindi niya nakita ang kanyang mga estadistika ay maaaring nahulog na ang loob niya dito. Ipinagpatuloy ni Lisha ang usapan sa pamamagitan ng pagbanggit na nakita niya ang kaunti ng lumber habang papunta siya rito at talagang nagustuhan niya kung gaano ito kasigla. Sumang-ayon si Ars at sinabi niyang personal sana niyang ipinakita sa kanya ang paligid ng bayan kung maganda lang sana ang panahon, ngunit sinabi ni Lisa na hindi iyon magiging problema dahil hindi naman daw magtatagal ang ulan at ilang sandali lang, tumigil nga ang ulan tulad ng sinabi niya at lubos na namangha si Ars kaya tinanong niya kung may kakayahan ba siyang kontrolin ang panahon. Sinabi niya na wala itong kasing espesyal tulad ng kapangyarihan sa panahon, ngunit pinagmasdan lang niya ang mga ulap habang paparito at napansin niya mula sa paggalaw ng mga ulap na hindi magtatagal ang ulan, dahil sa maliwanag na muli ang langit at magagawa na niyang ipakita kay Lisa ang paligid ng bayan pagkatapos ng lahat. Habang nasa labas ng pinto ay nagmamasid sina Rosal at Charlotte sa tanghalian ni Ars at tinanong ni Charlotte si Rosal kung ano ang palagay niya kay Lisha, at para kay Rosal si Lisha ay ang kahulugan ng isang ideal na asawa. Ngunit aaminin niyang medyo nakakatakot din ito. Iniisip din iyon ni Charlotte kaso higit ito dahil sa nagseselos siya kay Lisha. Lumabas sina Ars at Lisha sa bayan at ipinakilala siya bilang kanyang magiging asawa at kaya't lahat ay nasabik at nagplano ng isang pagdiriwang para sa kanya. Ngunit sa malapit lang ay may nag-aaway na dalawang lalaki, kaya dali-daling pumunta sina Ars at Lisha upang alamin kung ano ang nangyayari at ang dahilan ng hindi pagkakaunawaan ay ang isang gumagawa ng muebles ay nagsabi na nag-order siya ng mga bato ng apoy na magi, ngunit ang dinala ng nagbebenta ay mga bato ng tunog na magi at ngayon ay nagtatalo sila kung kaninong kasalanan ito. Dahil siya ang magiging Panginoon ng lupa sa hinaharap, naisip ni Ars na dapat siyang kumilos tungkol sa alitang ito kaso dapat hindi siya magkakamali dahil ipapakita nito ang kahinaan at ayaw niyang makita ni Lisha ang anumang senyales ng kahinaan mula sa kanya, hanggat hindi niya sigurado ang kanyang mga intensyon. Biglang dumating sina Charlotte at Rosal at tinanong ni Charlotte kung gusto ni Ars na siya ang mag-ayos nito dahil sapat na ang isang hampas ng kanyang mahika para tapusin ang kanilang pagtatalo. Pati na rin ang kanilang buhay at kontra si Lisha sa ideya kaya ipinahayag niya ang kanyang pagtutol, ngunit binanggit din niya kung gaano siya kahanga kay Charlotte dahil kilala ito bilang pinakasikat sa lupain. Sapat na ang papuri na iyon para magustuhan agad ni Charlotte si Lisha at pagkatapos, lumipat si Lisha sa susunod na isyo at tinanong si Ars kung papayagan niya siyang ayusin ang alitan, at kung magtagumpay siya sa kanyang tangka ay may hiling siya kay Ars. Lumapit siya sa dalawang lalaki at pinapatigil sila sa pag-aaway at pagkatapos ay ipinakilala niya ang sarili bilang si Lisha Plead. Sinabi niya sa kanila na may solusyon siya sa kanilang problema at kaya inalok niya na bilhin ang mga bato ng tunog na magi na mayroon sila dahil bihira ang mga ito sa kanyang rehiyon at sa kabaligtaran, mayroon siyang malaking bilang ng mga bato ng apoy na magi sa stock kaya maaari niyang ayusin na mabenta ang ilan sa kanila sa makatuwirang presyo. Matapos magbigay ng ganitong maginhawang solusyon, sinabi niya sa kanila na ang buong ideyang ito ay galing kay Ars kaya't binigyan niya siya ng lahat ng credit at nagpasalamat ang mga tao kay Ars sa pagiging malaking tulong sa kanila,
ngunit may hiling si Ars sa kanila para hindi na mangyari ang ganitong insidente sa hinaharap. Gusto niya na ang bawat transaksyon sa negosyo ay may kontrata para malinaw ang mga tuntunin at pumayag sila na gawin ito para kay Maan, at nagpasalamat si Ars kay Licia sa tulong sa pag-ayos ng alitan dahil naging perpekto ang lahat, at lalo siyang kumbinsido sa kahusayan ng kanyang mga kasanayan sa diplomasya. Ilang sandali pa, naglalakad pa rin sila sa bayan kaya humingi ng paumanhin si Ars sa kanya dahil sa pagpapalakad-lakad sa kanya kaso binanggit niya na ayos lang dahil marami siyang natutunan sa paglilibot, kaso ngayon na sila lang dalawa ay tinanong niya kung maaari na niyang sabihin kay Ars kung ano ang pabor na pinag-uusapan niya kanina. Inaasahan na ito ni Ars kaya't naghanda siya para sa anumang hindi makatwirang hiling na maaaring hingin niya, ngunit ang tanging gusto lang pala niya mula sa kanya ay isang tapat na sagot at tinanong niya si Ars kung anong uri ng tao ang gusto niya, at nagulat si Ars dahil hindi niya malaman ang intensyon ni Licia. Sa huli ay sumuko na lang siya sa pagsubok na unahan siya sa pag-iisip dahil alam niyang masyado siyang matalino para doon, kaya't nagpa siyang sagutin ang tanong ng diretso at sinabi niya na gusto niya ang mga taong tapat at hindi nagtatago ng mga bagay sa kanya, kaya ngumiti si Licia at sinabing isasaalang-alang niya iyon bago sila magpatuloy sa paglalakad at iniwan si Ars na mas nalilito pa kaysa dati. Nagpatuloy ang araw ng walang maraming pangyayari at ngunit sa huli, hindi malaman ni Ars kung ano talaga ang tunay na intensyon ni Licia kaso dahil mananatili siya dito ay nagpa siyang subukan ulit bukas, at naghanda na para matulog. Natagpuan ni Ars si Licia na nagtatago sa kanyang kama at ito ang pinakamalaking gulat na natanggap niya sa buong araw. Tinanong niya kung alam ba ni Licia na ito ang kanyang kwarto at alam niya ito kaso naisip niyang magiging nakakatawa kung gugulatin niya si Ars sa pamamagitan ng pagtago sa kanyang kwarto. Nagkabiglaman, may dahilan si Licia sa kanyang pagpunta at naungkat niya ang sinabi ni Ars kanina na gusto niya ang mga babaeng hindi nagtatago ng anuman sa kanya, kaya nandito siya upang magkaroon ng tapat na pag-uusap at nagbuhos si Ars ng tasa ng tsaa para kay Licia bago niya itanong kung ano ang gusto nitong pag-usapan. Walang pag-atubili, diretsahang hiniling ni Licia kay Ars na sabihin kung ano ang tingin niya sa kanya, na ikinagulat ni Ars ng kanyang tsaa at tinanong niya kung ano ang ibig sabihin nito, ipinaliwanag ni Licia na mayroon siyang natatanging kakayahan na malaman ang nararamdaman ng isang tao sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanila. Nang unang makilala niya si Ars ang damdamin na ipinakita niya ay pagdududa at syempre, normal lang na magduda sa isang taong bagong kilala kaya't ipinagmamalaki ni Licia na kaya niyang makuha ang tiwala ng mga tao pagkatapos lang ng ilang pag-uusap. Gayunpaman lahat ng ginawa niya upang makuha ang pabor ni Ars ay lalo lang nagpatibay sa pagdududa nito sa kanya, kaya gusto niyang malaman kung ano ang nakikita niyang nakakahinala sa kanya, nauunawaan ni Ars kung bakit siya hindi mapapalagay sa kanyang pagdududa. Dahil hindi niya akalain na may makakakita sa kanyang mga estadistika. Maaari sana niyang iwasan ang tanong, ngunit pinili ni Ars na maging tapat sa halip at sinabi niya na may kakayahan siyang makita ang mga katangian at saloobin ng mga tao, kaya nang una niyang makita siya ay napansin niyang mataas ang kanyang estadistika sa diplomasya at higit na mataas ang ambisyon kumpara sa karamihan, na nagtulak sa kanya na maniwala na bawat kilos niya ay nakaplano. Kaya't nag-ingat siya sakaling mayroon siyang ibang motibo at hindi sigurado si Ars kung maniniwala si Licia, ngunit sinabi nito na naniniwala siya dahil ang paliwanag niya ay tugma sa kanyang pag-uugali, at totoo nga na mayroon siyang malalaking ambisyon. Tinanong ni Ars kung ano ang mga ambisyong iyon na bahagyang nagpapalito kay Licia, ngunit sa huli ay inamin niya na ang kanyang pangarap ay makahanap ng isang kahangahangang lalaki na iibig sa kanya. Ito'y labis na hindi inaasahan kaya natahimik si Ars at naging hindi tumagal ang katahimikan. Dahil dito ay unti-unti nang nahuhulog si Ars sa kanyang mga alindog na ngayong alam niyang hindi siya isang banta, ngunit kung iisipin niya ito kasama ng kasalukuyang panahon ang pinakamagandang pagkakataon niya sa isang matagumpay na buhay ay nakasalalay sa pagpapakasal sa pinakamakapangyarihan at may kakayahang lalaki. Subalit kumpara sa iba, hindi lalo na malaki o makapangyarihan ang teritoryo ng Houseland kaya't ang pagpapakasal sa isang katulad ni Ars ay maaaring hindi ang pinakamainam para sa kanya, nahalata ni Licia kung ano ang iniisip ni Ars at bagaman totoo na medyo maliit ang teritoryo ng Houseland, mas interesado siya kay Ars bilang tao na kung kaya't ang kanyang unang plano ay alamin kung si Ars ba ay tanga o hindi. Pagkatapos ng araw na magkasama sila, nakumbinsi si Licia na si Ars nga ang lalaking nais niyang pakasalan at maaaring maliit pa ang teritoryo ngayon,
ngunit kampante siya na sa hinaharap ay magagawa ni Ars ang mga kamanghamanghang bagay at magiging dakilang tao. Nagpa siya si Licia na tapusin na ang gabi kaya't tumayo siya upang bumalik sa kanyang kwarto at pagkaalis niya, sinimulan ni Ars na sisihin ang kanyang sarili sa pagkakamali sa kanyang unang pag-amin, ngunit masaya siya na ibinahagi ni Licia ang kanyang tapat na damdamin sa kanya. Samantala sa labas ng kanyang pinto, nagsisisi si Licia sa kanyang desisyon na ibahagi ang kanyang damdamin dahil lubos siyang nahihiya sa buong pangyayari at gayunpaman, natutuwa pa rin siya na nakapag-usap sila ng tapat ni Ars at bihira niya itong magawa. Kinabukasan habang nasa karwahe si Licia pabalik sa kanyang tahanan, iniisip niya kung gaano niya kinamumuhian ang mundo ng mga maharlika kung saan palaging nagsisinungaling ang mga tao at hindi sinasabi ang kanilang tunay na iniisip. Palagi niyang nalalaman kung kailan hindi tapat ang mga tao kaya't ito'y nakakasama sa kanyang kalooban. Kaso isang araw, narinig niya ang tsismis ng ilang babaeng maharlika tungkol sa isang babae na dati nilang inaapi na nagpakasal sa isang posisyon ng kapangyarihan na mas mataas pa sa kanila, at doon napagtanto ni Licia na ang tanging paraan para makatakas sa patuloy na kasinungalingan ay ang maging napakalakas na hindi na kayang traidorin siya ng mga tao. Para magawa ito, natutunan niyang magpanggap at magpasok sa mabuting grasya ng mga tao gaya ng nakita niya kung paano ito ginagawa at sa simula, wala siyang balak na ituloy ang kasal dahil sa maliit na saklaw ng teritoryo ng Len, ngunit nais niya pa ring panatilihin ang mabuting relasyon kaya't binibigyan niya si Ars ng kanyang karisma. Subalit ito'y nagdulot lamang ng higit na pagdududa mula kay Ars at isang bagay na natutunan niya tungkol kay Ars habang magkasama sila ay ang tunay na kabaitan nito, na pinatutunayan ng pagiging popular niya sa mga tao at nais niyang maging bahagi ng mundong itatayo ni Ars, kaya pinili niyang manatili sa tabi niya. Sigurado rin siya na ang kabaitan ni Ars ay magdudulot sa kanya ng problema sa mga taong nais samantalahin ito, kaya't sigurado siyang nandyan siya para tapusin ang sinumang magtatangkang sasaktan ang kanyang mahal na si Ars at pagkatapos umalis ni Licia, nagsimula silang magpalitan ng mga liham ni Ars. Bagamat medyo kinakabahan pa rin si Ars sa pagsusulat sa kanya at kamakailan ay naging mapayapa ang mga bagay, lalo na't huminto na ang digmaang sibil sa mission at mukhang bumubuti na rin ang kalagayan ni Raven. Umaasa si Ars na magtatagal ang mapayapang panahong ito. Si Ars ay inabisuhan ng doktor ng pamilya na lumala ang kalagayan ng kanyang ama at pinayuhan siyang maghanda para sa pinakamasamang resulta. Napagtanto ni Ars na hindi pa niya nababayaran ang kanyang ama sa lahat ng ginawa nito kaya siya ay nagdasal ng tahimik sa langit na bigyan pa ng oras ang kanyang ama. Samantala sa Arantes Castle, pumasok ang isang mamamatay tao sa throne room ng Duke of Duce ng mission. Nang napagtanto ng duke na nasa panganib siya ay sinubukan niyang tumakas ngunit hinatake siya ng asasin mula sa likuran. Hinabol ng mga sundalo ng kastilyo ang mamamatay tao at pinaligiran siya bago siya makatakas, subalit tumalon siya sa bintana at kinitil ang kanyang sariling buhay at nadismaya ang mga sundalo dahil hindi nila naparusahan ang mamamatay tao para sa kanyang nakakakilabot na gawain. Ininform si Lord Raven tungkol sa insidente at ipinasa niya ang balita kay Ars at sa kanyang mga kasama. Tinanong niya si Rosal kung ano sa tingin niya ang patutunguhan ng insidente at sinabi ni Rosal na ang pinakamalamang na mangyayari ay ang pagsiklab ng digmaan sa buong probinsya. Ibinahagi ni Lord Raven ang kanyang iniisip dahil naniniwala siyang magsisimulang mag-away ang mga anak ng duke kung sino ang magiging tagapagmana. Ipinaliwanag niya na ang mga pinuno ng bawat bayan sa mission ay kailangang pumili sa pagitan ng pagpanig kay Lord Curran at ito ang nakatatandang anak ng duke o kay Lord Basemar, ang nakababatang anak ng duke. Inakala niyang si Lord Lum na pinuno ng Canner County, ay malamang napapanig sa nakatatandang anak kaya ipinaalam niya kay Ars na kailangan nilang sundan ang desisyon ng pinuno pagdating ng panahon. Pinayuhan niya si Rates na maging handa na umalis mula sa kastilyo anumang oras dahil malamang na magpatawag ng pulong ng mga Panginoon ang pinuno upang tukuyin ang kanilang susunod na hakbang. Sinabi ni Lord Raven na maghahanda rin siyang umalis kaso nang sinubukan niyang bumangon mula sa kama, nabigo ang kanyang katawan at bumagsak siya pabalik sa kwarto sa matinding sakit at kinahapunan. Nakatanggap si Rates ng isang liham mula kay Chief Lum at ipinakita niya ito kay Ars na binasa ang liham. Nais ni Chief Lum na pumunta sila sa Canner County sa loob ng 3 araw at nag-alok si Rates na pumunta bilang kapalit ni Lord Raven kasama si Charlotte dahil masama ang pakiramdam nito. Tinanggihan ni Ars ang kanyang kahilingan dahil nais niyang siya mismo ang kumakatawan sa kanyang ama. Sa itinakdang araw,
dumating si Ars sa Connor kasama sina Charlotte at Rates bilang kanyang mga tagapagbantay at kabado si Ars dahil hindi niya alam kung anong uri ng tao ang haharapin niya. Bilang County Chief ng Connor, pumunta sila sa tarangkahan ng lungsod kung saan may gwardya na nagsusuri sa mga taong pumapasok sa lungsod. Nilapitan ni Ars ang gwardya at ipinakilala ang sarili at ipinakita niya ang liham ng invitation mula sa chief ng Connor County at ipinaliwanag na bumisita siya sa lungsod bilang kinatawan ng kanyang ama. Kinumpirma ng gwardya na tunay ang liham subalit nagtaka kung talagang galing sa pamilya Lauhan si Ars dahil hindi nila inaasahang magpapadala sila ng bata bilang kinatawan. Nagtaka si Charlotte kung pinagdudahan ng gwardya ang kanilang pagiging totoo at nakilala siya ng gwardya bilang Flame Princess ng pamilyang Lent. Agad ding nakilala ng gwardya si Rates bilang Grim Reaper ng pamilyang Lent, at nagulat si Ars sa mga di pangkaraniwang palayaw na ibinigay sa kanyang mga kasama. Ipinaalam ni Rates sa gwardya na hindi niya gusto ang palayaw dahil nagpapakita itong siya ay isang delikadong tao, ngunit alam ni Ars na ang palayaw ay nababagay sa kanya dahil siya nga ay delikado at nakumbinsi ni Ars ang gwardya na pumasok na sila dahil alam na nito kung sino sila at sumunod ang gwardya. Pinapasok sila sa tarangkahan at dinala sa kastilyo at habang naglalakad sila sa kastilyo, nag-alala at tumingin-tingin si Ars at napansin ito ni Charlotte at sinabi niya kay Ars doon ay humingi siya ng paumanhin sa pagkawala ng kanyang composure. Sinalubong sila ni Mina Renard ang tagapagsilbi ni Lord Lum at ipinakilala ni Ars ang sarili kay Mina. Sinabing siya ay dumating bilang kinatawan ng kanyang ama. Napagtanto ni Mina na tunay ngang may sakit si Lord Raven at nanalangin siya para sa mabilis na paggaling nito. Ginamit ni Ars ang kanyang appraisal skill kay Mina at napansin niyang mataas ang average stats nito at nagagawang maging mahusay na all-rounder si Mina. Sinubukan ni Mina na kumbansihin sina Charlotte at Rates na pumunta sa Car Castle dahil narinig niya ang kanilang mga ginawa. Nagulat si Ars sa biglaang alok kaso tinanggihan ni Rates at Charlotte dahil nagsumpa na sila ng katapatan sa pamilyang Lent. Nadismaya si Mina na hindi niya naabot ang mga ito ng mas maaga. Ngunit masaya siyang naglilingkod sila sa isang mabuting pamilya at nagpasalamat si Ars sa papuri ni Mina. Binanggit ni Mina na oras na upang makipagkita sa ibang mga Panginoon upang hindi sila mabagot. Pinangunahan sila ni Mina sa pintuan ng silid pagpupulong na binuksan ni Ars at pumasok sila. Ipinakilala ni Ars ang sarili sa mga Panginoon at ipinaalam sa kanila na kinakatawan niya ang kanyang ama na si Lord Raven, ang mayor ng Lamberg at walang nagsalita bilang tugon kaya nagpasya si Ars na magmadali patungo sa kanyang upuan at umupo bago bumigay ang kanyang mga tuhod dahil sa presyon sa silid. Nagtataka siya kung bakit tahimik ang mga Panginoon at iniisip na hindi nila siya pinapansin dahil siya ay isang bata. Kinilala ni Kroll Orso si Ars bilang anak ni Lord Raven at pinuri ang kanyang pagbati at nakilala ni Ars si Kroll bilang Panginoon ng Barony ng Kalar. Naalala niyang nakipaglaro siya dito noong siya ay bata pa. Sinabi ni Ars kay Kroll na siya dapat ang mag-approach sa kanya, ngunit tuwang-tuwa si Kroll na lumaki na si Ars kaya inalok niya ito ng cookies para mapakalma at ipinapahalagahan ni Ars ang kanyang gesture, ngunit napansin niyang may isa pang Panginoon na nakatingin sa kanya ng masama kaya siya ay muling kinabahan. Bumukas ang mga pintuan ng silid at tumayo ang lahat at yumukod bilang paggalang nang pumasok si Lord Lumir at ito ang pinuno ng Connor Country. Nagpasalamat si Lord Lumir sa lahat ng pagpunta at ginamit ni Ars ang kanyang appraisal skill upang suriin ang kanyang mga katangian. Nakita niyang mataas ang diplomatikong kakayahan ni Lord Lumir kaso hindi ito masyadong kapansin-pansin. Napansin niya na pinupunan ni Mina ang tagapagsilbi ng pinuno, ang anumang kakulangan ng pinuno at napagtanto niyang magagawa nilang makuha ang tamang solusyon sa anumang problema ng county kung magtulungan sila. Humingi ng paumanhin si Lord Lumir sa pagdadala sa lahat ng maikling abiso subalit nais niyang ipasa ang ilang impormasyon ng personal. Sinabi niya sa kanila na malamang magaganap ang digmaan ngayon na kung saan ang duke ng mission ay pinaslang at sinabi niya sa kanila na papanig ang county ng Connor kay Lord Curran, ang nakatatandang anak. Nagtanong si Lord Lumir kung may hadlang sa kanyang desisyon ngunit lahat ay sumang-ayon. Ipinabatid din niya ang mga tsismis na maaaring samantalahin ng duke ng Sates ang pagkakataon upang salakayin sila at pinayuhan sila na ihanda ang kanilang mga puwersa para sa darating na digmaan. Habang ang ibang mga Panginoon ay nagpapadala ng mga mensahe sa kanilang mga teritoryo, nanatiling nakaupo si Ars dahil sa sobrang kaba at lumapit sa kanya si Lord Lumir at humingi ng paumanhin si Ars sa kanyang kawalang galang, kaso nais lamang ni Lord Lumir na magbigay ng pagbati kay Lord Raven. Nagpasalamat si Ars sa kanyang pag-aalala,
kaso pinuri siya ng Lord sa mahusay niyang pagrepresente sa kanyang ama sa kabila ng kanyang murang edad na 11 taon lamang. Alam ni Lord Lumir na mataas ang lakas militar ng Lamberg kahit maliit lamang ang teritoryo nito at sinabi niya kay Ars na gawin ang kanyang makakaya sa darating na panahon ng digmaan dahil umaasa siya sa kanya. Ipinapaabot din niya ang parehong inaasahan kina Rates at Charlotte at siniguro nilang ibibigay nila ang kanilang makakaya. Umalis si Lord Lumir sa pagpupulong at tahimik na nangako ang lahat na hindi siya bibigwin. Tinawag ng lalaki na nakatingin ng masama kay Ars kanina at tinawag siya at ipinakilala ang sarili bilang si Lord Hammond. Nakilala ni Ars siya bilang Panginoon ng Barony ng Torbquista at ama ni Licia. Nagtaka si Ars kung bakit lumapit sa kanya ang Panginoon at ipinaalam ni Lord Hammond na masama ang loob ni Licia mula nang siya ay bumalik dahil hindi siya nasiyahan sa kanilang mga pakikipag-ugnayan. Bagaman nagtaka si Ars kung ano ang kanyang nagawang mali, humingi siya ng paumanhin sa naging sanhi ng masamang loob ng kanyang anak at tinanong ni Lord Hammond si Ars kung nakatugon na siya sa liham ng kanyang anak. Naalala ni Ars na hindi siya nakapagsulat ng tugon dahil nagkasakit ang kanyang ama at pagkatapos ay pinaslang ang duke kaya wala siyang oras para sa sarili. Sinabi niya kay Lord Hammond na hindi pa siya nakakatugon at nadismaya ang Panginoon sa narinig. Nangako si Ars na magpapadala siya ng tugon pagbalik niya sa bahay. Napagtanto ng Panginoon na gusto ng kanyang anak na si Licia si Ars dahil dati ay hindi siya nagpapakita ng emosyon, ngunit kamakailan ay naging mas expressive at halata at inamin ni Lord Hammond na hindi niya nabigyan ng sapat na atensyon si Licia noong bata pa ito dahil napansin niya kung gaano katalino ang kanyang anak. Dahil dito, nakaramdam ng kalungkutan si Licia dahil mas pinili ni Lord Hammond na unahin ang kanyang trabaho bilang Panginoon kaysa bigyan ng atensyon ang kanyang anak. Umaasa lamang si Lord Hammond na magiging masaya si Licia dahil nasaksihan niya ang iba't ibang alitan sa pagitan ng mga aristocrat sa kanilang teritoryo noong bata pa siya na nagdulot ng hirap sa kanya. Alam ni Lord Hammond na siya ang may kasalanan dito, ngunit hindi niya maiwasang magalit kay Ars dahil nilalaro nito ang damdamin ng kanyang anak at humingi siya ng paumanhin dahil kinikilala niya si Lord Raven bilang isang matapang na mandirigma at tiyak niyang ligtas si Licia sa piling ng anak nito. Ibinigay niya ang pahintulot kay Licia na pakasalan si Ars at nakiusap si Lord Hammond kay Ars na alagaan ang kanyang anak at nangako si Ars na gagawin ang kanyang makakaya upang sumaya si Licia. Umalis si Lord Hammond at napagtanto ni Ars na mahalaga kay Lord Hammond ang kanyang anak. Pagbalik nila sa bahay, ipinabatid ni Ars kay Lord Raven ang mga impormasyong nadinig niya sa pulong. Dinagulat si Lord Raven sa desisyon ni Lord Lumir kaso sinabi niya kay Ars na hindi niya inaasahan na pupunta ito sa pagpupulong ng personal. Inisip ni Ars na dismayado ang kanyang ama sa kanyang ginawa, subalit pinuri siya ng kanyang ama at pinitik niya sa ulo bilang tanda ng papuri sa kanyang pagiging mature. Nagpasalamat si Ars sa papuri at pumunta siya sa kanyang silid upang sumulat ng tugon kay Licia. Ipinaliwanag niya ang dahilan kung bakit hindi siya agad nakapagsulat pabalik. At ipinabatid din niya na nakilala niya ang ama ni Licia at umaasa siyang makipagtulungan ang kanilang mga pamilya sa panahon ng digmaan, kaso nag-aalala siya para sa kapakanan ni Licia ngayong mataas na ang tensyon. Naalala niya ang kanyang pangako sa ama ni Licia na manalo sa digmaan upang maprotektahan siya kaya kinabukasan, nagpasya siyang magsanay kasama si Rates at pinapabagsak siya ni Rates subalit bumangon siya ulit upang magpatuloy dahil nais niyang magawa ang mga pangunahing bagay kapag nagsimula na ang digmaan. Pinayuhan siya ni Rates na magpahinga dahil nag-ensayo na sila buong umaga, pero hinikayat ni Ars na magpatuloy dahil sa tingin niya ay nasa mabuting kalagayan pa siya at nadismaya si Ars dahil hindi siya gumagaling habang ang iba ay patuloy na umaasenso. Naalala niya ang kalunos-lunos na resulta ng mock battle na pinamunuan niya, na nagpatanaw sa kanya na wala siyang sapat na praktikal na karanasan sa digmaan at naalala niya kung paano siya napatigil nang makita niyang papalapit ang mga sundalo at bagamat sigurado siyang tutulungan siya ni Rates at Charlotte, ayaw niyang sirain ang moral ng mga tropa sa labanan dahil sa kanyang kakulangan ng kumpiyansa. Alam niyang walang saysay ang pamumuno sa isang hukbo ng malalakas na tao kung siya mismo ay mahina. Biglang tumakbo papunta sa kanya si Rosal at ipinaalam na humihingi ng tulong ang Panginoon ng Barony ng Circle dahil nagpadala ng puwersa ang Duy ng Sates upang sakupin ang kanilang teritoryo. Naalala ni Rates na si Lord Kroll ang namamahala sa teritoryong iyon, kaso napagtanto niyang hindi sila maaaring manatiling walang ginagawa dahil malapit sila sa Circle at sila ang susunod sa listahan ng pagsalakay. Napagtanto ni Ars na panahon na para siya na sumabak sa labanan dahil hindi na kaya ng kanyang ama na pamumunuan ang mga tropa.
Nakaramdam siya ng kaba, subalit ipinaalam niya sa kanila na siya ang mamumuno sa mga tropa at hiniling na magtipon sila at nangako si Rates na tutulungan siyang manalo sa kanyang unang labanan. Matapos magtipon ang mga tropa ay nagsimula si Ars na magbigay ng tanyag na talumpati ng digmaan kaso biglang dumating ang kanyang ama dahil wala pa siya sa tamang edad para magpunta sa digmaan. Nagdesisyon si Lord Raven na pamumunuan ang mga tropa subalit pinapaalala ni Ars na siya ay may sakit at hindi maaaring magpunta sa digmaan. Binanggit ni Lord Raven kay Ars na ibibigay niya ang kanyang buhay upang protektahan ang kinabukasan ng County ng Connor. Sinubukan ni Rates na kumampi kay Ars ngunit sinabi ni Lord Raven na huwag siyang makialam. Sinubukan ni Ars na makonvince si Lord Raven na mananalo sila dahil kasama niya sina Rates at Charlotte, kaso lang sinabi ni Lord Raven na ang problema ay wala si Ars sa anyo ng isang mandirigma at napagtanto ni Lord Raven na hindi alam ni Ars ang kanyang sinasabi, kaya't ipinatawag niya ang kanyang mga sundalo upang ilabas ang isang kriminal para sa kanyang pagbitay. Sinabi ni Lord Raven kay Ars na ang kriminal ay nakagawa ng malulubhang krimen kaso naantala ang pagbitay dahil sa kanyang sakit. Dagdag pa ni Lord Raven kay Ars na panoorin ang pagbitay at nangangako siyang kikilalanan si Ars bilang isang mandirigma at papayagan siyang mamuno sa mga tropa kung mananatili siyang kalmado. Nagtataka si Ars kung paano inaasahan ng kanyang ama na manatili siyang kalmado kapag may pinapatay sa harap niya. Ngunit sinabi ng kriminal na nakakaramdam siya ng labis na kasiyahan kapag kumikitil siya ng inosenteng buhay, tulad ng kay Ars. Ibinigay ni Lord Raven ang utos na isagawa ang pagbitay at bagamat sinubukan ni Ars na manatiling kalmado, nakaramdam siya ng pagkahilo at nagsuka at napagpasyahan ni Lord Raven na hindi maaaring gabayan ni Ars ang mga tropa kaya nagdesisyon siyang siya na mismo ang mamuno. Nagmadali ang mga kasama ni Ars papunta sa kanya upang maaliw siya kaso sinabi ni Lord Raven na sundan siya dahil kailangan na nilang pumunta sa labanan, habang papalayo sila ay iniwan si Ars na nakadapa at napagtanto niyang hindi pa siya handa para sa digmaan. Kaso dito muna matatapos ang ating recap, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.